Good afternoon. This is News Listener by Angelo. Thank you guys for listening to this YouTube channel. And I appreciate na merong nagla-like, nagko-comment. And please, if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay? So, pag-usapan naman natin yung sinabi ni Sara Duterte, VP Sara Duterte, sa impeachment trial niya. Sabi niya dito, I want bloodbath. Parang ano lang, no? Pelikula lang, no? Okay, so sabi niya, gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial niya. Okay? So, so bakit niya sinabing bloodbath? 'Di ba? So, pag sinabi mong bloodbath, yung parang naliligo ka sa parang dugo, 'di ba? Yung parang slaughter, 'yon. Okay. So, ah, bakit niya 'to sinabi and meron ba 'tong epekto sa magiging trial niya soon sa Senado? Okay. So, let's talk about that. First, okay, dito 'yan sa Inquirer if, well, hindi niyo pa nakita do'n sa news, okay? So, type niyo lang sa Google, uh, VP Duterte, I want blood bath. Okay, ang dami ng news article about it. Now, pag-usapan naman natin yung anong definition or anong ibig sabihin ng blood bath. Okay, so punta tayo sa Merriam-Webster. Sa website nila, meron tayong okay, information dito. Ang sabi, bloodbath, noun siya. Okay? Tapos, dalawang meaning or tatlo. Okay? Yung isa, a great slaughter. Okay, alam naman yung kung anong slaughter, anong ibig sabihin nun. Yung ikalawa, a notably fierce, violent, or destructive contest or struggle. Okay, so ang example dito, the campaign has become a bloodbath. Tapos yung last is major economic disaster. Okay, so a market is bloodbath. So kung uh, dito, ano, sample sentence na dito eh. So, kung pag-iisipan mo, yung kanyang sinabing bloodbath para sa darating na impeachment trial, eh, matching ba? Para namang hindi, 'di ba? Okay, ano bang mangyayari do'n sa ano, magsisigawan, makikipagsuntukan yung mga senador? Para lang hindi siya ma-acquit? Okay? Now, tinignan ko sa Google kung merong meaning 'to sa politics. Okay? So, share ko dito. Sinearch ko siya, bloodbath meaning in politics. Wala naman so far. Same definitions ng Cambridge Dictionary, dictionary.com, okay, Collins Dictionary. Ang sinasabi ng mga Duterte or ng mga uh, supporter ni Sara is figure of speech. Okay? Ano bang ibig sabihin ng figure of speech sa sa English? Okay, sa English. Yung parang may sinabi ka na, ay, ah, wait. Papakita ko na lang. Okay. Punta tayo dito. Figure of speech is a word or phrase used in a non-literal way to create a special effect or enhance its expression. Ayun lang, di ba? Parang parang nilalagyan mo siya ng special effects yung speech mo or yung sasabihin mo, di ba? And yung nakakatawa dito, eh, pag sabi niya ng I want bloodbath, punta tayo dito sa baba, sa Inquirer ulit, okay? Sabi na dito, okay, tapos na nung midterm election, and punta tayo dito sa baba muna.
Okay, dito. But I told them that I truly want a trial because I want a bloodbath, she said without elaborating. Oh, hindi niya inelaborate. So anong ibig sabihin niya, 'di ba? So sa kanya or sa mga supporters niya, syempre, 'yun ang ah, parang ay matalino yung VP namin kasi ganito yung sinabi niya, right? And not so long history, yung pinaka-famous na Cheminette, natatandaan niyo 'yun, 'di ba? Okay. Hindi nga siya makapag-debate sa vice presidential ng 3 years ago. Hindi nga siya marunong ah, debate sa Kongreso, 'di ba? Oh, anong gagawin niya? Bloodbath ba ang gagawin ng mga mga abogado doon sa trial? Okay. Well, anyway, yung audience niya, syempre yung mga DDS supporters, mga diehard. Syempre, paniwala naman yung mga diehard niya eh. Mga diehard nila, di ba? Pero, pag-isipan mo, sa ordinaryong tao, pag iniisip mo, bloodbath, parang daming di ba? Tatagas yung dugo, ah, kumbaga, makikipag-away, okay, destructive, 'di ba? So, kung gano'n palagi yung gusto nilang mangyari o kumbaga ano sila, matapang sila, gusto nilang makipag-bakbakan, sino ba nagsasabi na gusto ng kung sinong gusto ng gulo, 'di ba? 'Pag natatandaan niyo sabi ng mga Duterte, yung gobyerno daw ang gumagawa ng gulo. In reality, yung mga Duterte ang gumagawa ng kabulastugan at gulo sa ating bansa. Okay? So, sa'yo, sa nakikinig na 'to, paano mo siya titignan? Okay lang? O gusto mo 'tong marinig ng mga kabataan, mga tao na gusto ng tahimik na na bansa, 'di ba? Siyempre, pag-iisipan mo, hindi naman maganda kung gano'n ang sinasabi ng ating mga leader, 'di ba? Okay. So, nakakahiya bilang isang vice presidente, yung mga sinasabi niyang bloodbath, tapos yung kung natatandaan niyo, ah, kung namatay daw siya, may assassin na daw na mag ah, may assassin na siya na contact para patayin si Bongbong Marcos, si Liza, si Martin Romualdez. Tapos, nung pumunta siya ng NBI this week or last week ata, sabi niya hindi niya daw sinabi 'yon. Gawa-gawa lang daw ng media. Eh, ang 'pag pumunta ka do'n sa video na 'yun nasa online na, nasa YouTube. So, parang ano ba talagang tao 'to, 'di ba? Loko-loko ba o, ah, 'pag sinabi niya 'to wala lang, 'di ba? So, I hope sa mga DDS, yung mga leader niyo na nagsisinungaling harap-harapan na, nagsasabing na okey lang pumatay ng tao, mag-comment ng rape jokes. So, nakakahiya bilang isang Pilipino na yung mga taong ganito, okey lang sa mga kababayan natin. I'm pretty sure hindi naman lahat mga tao ay gusto ng ganitong asal, 'di ba? So, tatandaan lang natin 'pag ikaw ay pumili ng isang leader at ang leader mo ay hindi naayon sa iyong gusto, kumbaga napaka napaka-brutal, 'di ba? Ituturo mo 'to sa kabataan, nakakahiya, okey?
So, guys, thank you for listening, and please subscribe and comment, like in this channel. Okay. Thank you. I'll see you for my next video. Okay. Bye. Thank you.